Sa pagbisita sa Special Operations Command o SOCOM sa 7th Infantry Division, Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija kahapon, September 15, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga hamon na kinakaharap ng bansa sa usapin ng pambansang depensa. Binigyan din ng kalihim na mayroong mahigit 2 million square kilometers na maritime area, 7,600 na isla at 162,000 na tropa na kailangang umalalay sa higit 120 milyong Pilipino. Anya, malino na kulang ang puwersa at pasilidad upang matugunan ang mga pangangailangan sa territorial defense. Partikular na tinukoy ng kalihim ang kakulangan ng staff, strategic command, operating troops, pasilidad at mga base, lalo na sa mga lugar tulad ng Palawan, Mindoro at iba pang estratehikong bahagi ng bansa. Magdudulog kami ng phased-in program, hindi pwedeng madalian at lalaki masyado ang budget ng defense establishment. Kailangan i-phase in natin ito sa taon-taon na maintenance expenses natin na kinakailangan natin sa mga bagong darating na mga equipment na binili tulad ng barko at mga aeroplano at iba pang equipment. And then, syempre, nandiyan ang modernisasyon na naantala dahil nagmamahal ang presyo at masyado maliit yung naitabi na budget para doon. Mahirap naman pumirma na ng mga kontrata na hindi kumpleto. No? So napakalaki ng pangangailangan ng depensa dahil ito'y pinabayaan for the past 60 years. Mahabol tayo ngayon. Ayon pa sa kalihim, layunin ng programa na unti-unting mapalakas ang active duty at civilian human resource component ng DND. Dagdag pa niya, hindi natatapos ang paggugol para sa pambansang depensa sapagkat nakadepende ito sa mga dumarating na hamon. Kaya't kanilang isusulong ang panukalang amyendahan ang modernization law mula sa kasalukuyang 15-year cycle bunsod ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim ng usapin sa West Philippine Sea ay isang pangmatagalang pakikibaka, ngunit higit na mahalagaan niya ang pagpapalakas sa kakayahan ng ating mga diplomats na nagsisilbing sandalan ng Pangulo. Nagpaalala rin si Secretary Teodoro sa publiko na itaas ang kanilang kamalayan sa posibleng epekto ng mga paparating na weather disturbances hanggang sa paparating na taon. Suportado rin ang kalihim ang utos ng Pangulo na maimbestigahan ang ilang flood control projects. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon.